Okay, para sa lahat ng mga future computer technicians dyan, makinig kayo ng mabuti. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang topic na siyang naghihiwalay sa isang ordinaryong user sa isang tunay na pro. Ang pag-uusapan natin ay cybersecurity threats. Tara, simulan na natin. Ito, pakinggan nyo to. Kasi yung pag-intindi sa security threats, yan yung pinaka-foundation ng trabaho natin. Ang goal natin dito ay hindi lang basta maging taga-ayos. Kailangan maging taga-iwas tayo. Kailangan maging proactive, hindi yung reactive lang. So ano bang breakdown natin for today? Una, iintindihin natin yung bago nating role. Pangalawa, kikilalanin natin yung mga kalaban. Tapos, pag-aaralan natin kung paano nila niloloko yung mga tao. Pang-apat, bubuo tayo ng matibay na depensa. At syempre, sa huli, susubukan natin yung kaalaman natin sa mga real-world scenarios. Okay, first section. Bilang mga technicians, hindi pwedeng taga-ayos lang tayo ng computer. Kailangan nating maintindihan yung buong battlefield, yung buong digital world kung saan tayo nag-ooperate. Okay, eto yung pinaka-importante dito. Yung mga banta ngayon, hindi na yan parang dati na gusto lang manira. Ngayon, ang habol nila, pera. At ginagawa nila yan ng tahimik. Mas patago, mas delikado. Yan ang tatandaan nyo. Ngayon, puntahan naman natin yung mga software-based threats. Isipin nyo, ito yung mga armas ng kalaban. Mahalagang kilalanin natin sila isa-isa para alam natin kung paano sila kokontrahin. Ito yung Big Four, yung mga usual suspects. Ito yung apat na pinaka-common na malware na siguradong makakaharap nyo sa field. Virus, worm, Trojan horse, at yung pinakasikat sa masamang paraan ngayon, ang ransomware. Para mas madali niyong matandaan, isipin niya na lang na ganito. Ang virus, parehang trangkaso. Kailangan ng contact para kumalat. Yung worm, airborne yan. Kumakalat mag-isa sa network, hindi mo kailangan ng tulong. Ang Trojan horse, parang regalong may lamang bomba. At yung ransomware, simple lang, digital kidnapper. At ito, wag na wag niyong kakalimutan. Sa lahat ng malware, ransomware ang may pinakamalaking financial damage. Kahit sa individual o sa malalaking kumpanya, ito ang number one priority na kailangan nating bantayan. Magandang tanong, di ba? Kasi kahit gaano pa katibay yung pader mo, kung yung tao mismo sa loob ang magbubukas ng pinto sa kalaban, wala ring silbi. At dyan na pumapasok yung susunod nating topic. Dito na pumapasok yung tinatawag na social engineering. Alam nyo, ito yung sining ng panloloko, yung pagmamanipula sa mga tao para ibigay nila yung gusto mo. Kadalasan, mas madali to kaysa sa pag-hack ng code. At eto yung perfect comparison. Tingnan niya ha, yung malware, ang target niyan, computer, yung sistema. Ang depensa, antivirus at updates. Pero yung social engineering, ang target niyan yung isip mo, yung isip ng user. At ang tanging depensa diyan, kamalayan at pagiging mapanuri. At phishing, yung pinaka-common na example niyan. Umaasa lang yan sa tiwala mo at sa isang maling click. Pag na-click mo yung peking link sa email, ayan na, tapos na ang usapan. So ngayon, alam na natin yung mga kalaban, paano naman tayo didepensa? At hindi yung basic lang ha, yung pang-pro level na talaga, yung pang-technician na diskarte. Dito talaga nagkakatalo eh. Yung isang user, okay na sa kanila yung antivirus, strong password at updates. Pero tayo, bilang technicians, mas malalim yung trabaho natin. Kailangan nating tingnan yung network traffic, mag-implement ng network segmentation, at pinaka-importante sa lahat, mag-set up ng maayos at verifikadong backups. At pagdating sa backup, nako, hindi to basta save file lang, kailangan mo tong i-automate. Tapos, yung number 3, ihiwalay mo yung backup sa main network. Ito yung pinaka-importante para hindi madamay sa atake. At syempre, kailangan mong subukan kung gumagana ba yung restore. Tandaan nyo to ang backup na hindi mo pa nasusubukang i-restore ay parang walang backup. Ito yung isang pro tip, network segmentation. Ang ibig sabihin lang niyan, hinahati mo yung network mo sa maliliit na piraso. So kung may pumasok na virus sa isang department, hindi yan basta-basta kakalat sa buong kumpanya. Naka-quarantine na agad. Okay, last part na. Ito yung a-apply natin lahat ng natutunan natin. Bibigyan ko kayo ng 3 senaryo, parang case files. Ang trabaho nyo, tukuyin kung anong klase ng atake to. Ready na ba? Okay, case file number 1. May empleyadong nag-download ng libreng laro. Gumagana naman yung laro pero may kasama palang sorpresa sa likod. Ano kayang atake to?
Pag-isipan niyong mabuti. Kung ang sagot nyo ay Trojan Horse, tama kayo. Classic to eh. Yung masamang software nagpampanggap na isang legit na program, parang yung kwento sa history. Galing. Case number 2. Ito yung kinatatakutan ng lahat ng business owner. Bigla na lang, lahat ng files mo nakalock at may humihingi ng pera para ma-unlock. Napakadali na nito, diba? Obviously, ransomware yan. At ano ulit yung tanging paraan para makasigurado laban dito? Tama, yung inyong regular, isolated at tested na backups. At para sa huling kaso, ito yung sigurado akong nakita nyo na. Isang urgent email, mukhang galing sa bangko, mukhang totoo, at pinapamadali kang mag-click ng link. At yan, syempre, ay phishing. At mapapansin nyo, hindi software yung problema dito. Yung psychology ng tao yung inatake. Yung takot, yung pagmamadali. Yan yung kahinaan. At yan yung gusto kong iwan sa inyo. Tandaan nyo to, yung pinakamalakas nyong tool bilang technician, hindi lang yung screwdriver o yung software, ito yung utak nyo, yung pagiging mapanuri. Dahil bago pa masira ang sistema, ang tao muna yung nalilinglang.